Okay, pauwi tayo. Ayaw pa mag-start kanina. Problema lang yung maluwag yung negative sa baterya. Dahan-dahan lang pauwi. Grabe, mahal ng gasolina. Nagpakarga ako kanina ng umaga nung hinatid ko si Mrs. Magkano na 1 litro? 106 sir. Ha? 106 po. Ang laki na. Bad trip. So, naisip ko para makatipid. So, share ko na lang sa inyo. Una, kung gagawing 91. Kaso hindi ko alam kung magkano yung 91 eh. Baka konti lang yung diferensya eh. Kapag nag low fuel naman 6 na litro lang. So kung konti lang yung pagitan, 95 na lang. Ang adjust na lang sa riding style. So riding style, unahin natin yung riding style. Ang naiisip ko, no, may nabasa ako na panood na mas maganda kung nasa rekta ka, ano ba, expressway, mas maganda daw yung high gear, low RPM. Basta hindi hirap kasi kung hirap yung makina mo sa high gear, sa bagal mo, malakas din daw yun kumuha ng gasolina, kumain. Pero nang ginagawa ko yun, no, nakapansin ko nga na nag-ano siya, mas matipid ng konti. Pero huwag niyo ako i-quote kasi uy, cute doggy, persado yung makina mo, diba? Siyempre high RPM, mas malakas kumain talaga ng gasolina yun. Tapos ito, pinaka-effective to sa lahat, yung TPMS nyo. Kaso yung sa atin lobat. Pero na-check ko naman yan bago umalis. Kasi kung malambot, mas malakas kumain, halatang halata. Mabilis maubos ang gasolina talaga. Tapos mabilis maubos yung gulong mo pag malambot. So dapat tamang-tama lang. Kung malambot pa yan, hirap yung makina paikutin. Kasi sobra yung traction niya pag malambot. Sa tingin ko kaya ganoon ginagawa sa sa mga nasa racetrack. Binababaan yung tire pressure sa likod. Tingin ko dahil yun doon kasi mas malakas yung traction pag malambot. Kasi nga malaki yung contact patch niya kung medyo lubog siya ng konti lang naman. Kasi kung halimbawa sa kalsada 29.32 tayo, di ba? Yung natin normal, yung suggested retail price. Kasi sa racetrack parang napapaload ko, parang kung ano yung harapan, ganoon din yung likod. Pero hindi ko alam kung 29, baka binababaan pa nila para mas makapit. Ayun, so pag ganun, mabilis umaubos yung gulong, tsaka malakas sa gasolina yun kasi parang mabigat. Nasubukan nyo na bang magtulak ng motor na lahat yung unahan, yung dapa talaga. Ang hirap itulak. Akala mo takapreno. Lalo na to nung nilabas natin, hindi ko napansin, butas pala yung gulong sa unahan. Yung butas, sumingaw. Tinutulak, nung napansin ko kagad nung tinutulak ko, hindi ko ma-atras. Sabi ko, parang nakapreno. Pansin ko lang nung sinakyan ko na siya, nung una po ko, damo pa yung unahan. Yun, effective talaga yun. Pwede nyo ako i-quote doon kasi pansin ko yan dati kasi madalas tayong nalalambutan ng gulong dati. Tapos isa pa na ginagawa ko, hindi ako maarangkada ng malakas. Pagka gigil ka sa throttle, minsan ganoon ako medyo gigil, parang sarap pag motor. Pag ganyan, pagkatapos stoplight, arangkada ka agad. Pagka nagtitipid ka, huwag mong persahin yung throttle mo sa galing sa stop. Hayaan mo na siya bumuelo. Momentum, makakuha ng momentum. So dahil since momentum nga, diba, arangkada ka, pero banda ron may humps, pepreno ka nang ulit, parang yung momentum mo sinayang mo lang. Kaya may humps, diba, arangkada ka na mabilis dun, pagdating dito pepreno ka lang din. Ayun, ganun. Or pag may sasakyan sa unahan mo, ka nang umarangkada kasi nga pagka nabutan mo siya, kailangan mo pa rin pumreno. Sayang yung momentum, sayang yung nagastos mong gas para itulak yung motor mo. Kaya sa tingin ko traffic pag stop and go, kasi pag nag-stop ka, mabigat yung motor mo, di ba? Mahirap pa andarin kasi nga nakahinto So pag andar mo, tapos stop ulit, hinto ka na naman, tapos take off ka na naman. So nagsisimula siya palagi sa stop. So mahirap. So hirap yung makina nun kasi nga mabigat yung motor, mahirap pa ikutin. Hindi kagaya nung dire-diretso ikot ng gulong, may momentum siya. Isa rin niya sa napansin natin nung tinest natin yung gulong natin nung nagpalit tayo. Nung malaki na yung gulong, tumipid siya sa takbong 90. Tumaas siya sa 60 takbuhan, tumaas yung konsumo niya.
ang explanation doon na nabasa ko, since mas malaki na yung gulong mo kaysa sa stock, mahirap siyang paikutin sa traffic, sa mabagal, mataas yung konsumo niya kasi mabigat siya, mahirap paikutin. Pero pag napaikot na niya ng optimal na ikot yun, yung cruising na, hindi na siya mahirap paikutin kasi mabigat siya. So parang may momentum din yung gulong mo. So habang tumatagal, yung dire-diretso lang, dumadali siya paikutin kasi nga nakaikot na siya, may buwelo na. Kaysa dun sa mas maliit na madali nga siya paikutin, pero pag nakabuelo na, kailangan pa rin siyang may effort pa din, parang ganun. Wala siyang nabibuild na momentum masyado. Meron pa rin naman, pero hindi kasi kagaya ng masabigat na gulong. So ganun. Kaya yung papasok tayo kanina, alalay tayo sa Silinyador kasi ang mahal ng gasolina. Nagulat ako noong unang pakarga ko, bago tayo nagpakarga niya ng umaga. Ewan ko kailan ba yun, basta parang 70 plus pa eh. Tapos kaya ng umaga 106 na tayo. Ang kate. Well, parang pag motor naman di mo masyado mararamdaman kasi nga kagaya sa atin, pag nag low fuel 6 liters lang yung nawala dun. Pero syempre kung kagaya sa atin, 2 beses tayo nagpapakarga kada papasok, kada week napapasok. Galit na galit naman yun. Pwede kasi kumanan dyan kahit naka ayun, yung dating 500, 600 naging 800 to 900 pa pagka medyo sagad yung pagkabawas. So yun lang. Pinaka-importante lang tingin ko yung gulong eh. Sa arangkada, kasi nga sayang yung momentum mo. Arangkada ka dito na mabilis, tapos pagdating mo doon, pepreno ka lang din. Tingin ko may epekto yun kasi pag nagtitipid ako ng ganun ginagawa ko, nakakatipid naman, nararamdaman ko yung natitipid. Pero hindi ganun ka laki kagaya nung dalawang beses na nagpakarga sa isang linggo, magiging isa na lang. Hindi, 2 beses pa din. Kagaya nung nasa tayo, nakalimutan na magpagas, pumunta tayo ng Baguio. Galing tayo sa Bulacan, yung stopover doon. Ano pangalan nun? Basta yung sikat na stopover doon. Tapos doon ako papagas, nakalimutan ko. Nagbi-blink na yun, nandun pa tayo sa expressway. So ganun ginawa ako. So maintain lang ng speed, tapos iwasan ng pumreno kasi nauubos yung momentum eh. Alalay sa piga, kumabot naman. Tsaka siguraduhin yung kondisyon yung motor. Syempre kung luma na kung delay na kayo sa PMS, syempre medyo hirap yung makina nun. So baka, hindi ako sure pero baka kumain ng yun, gas. Yan, dahan-dahan lang sa arangkada. Pwede naman magmabilis eh, basta hayaan mo lang siyang makabuelo. Kaya yan, kung hataw ka dito sa momentum, pa-stop eh. Bababa, wag ka naman Silinyador, magkata rin pumreno, downshift na lang para tipid din sa brake pads. Kasi nga bagal ka lang naman eh. Kaya na lang yun, engine brake. Tsaka buti na lang, bihira tayo yung mabigat sa throttle. Tsaka hindi man tayo mabilis talaga magpatakbo, tama lang. Actually mabagal pa nga ako tutusin kumpara sa iba. Lagi nga tayo naiiwan sa group ride eh. Bukod sa naliligaw tayo, bagal pa. Hindi naman traffic eh, tsaka hindi naman tayo nagmamadali pa uwi. Ang ganda ng helmet nyo. Neo, ano yung Neo yun? Helmet ni Keanu Reeves. So ayun lang yung mga tips natin. Wala masyado, naisip ko lang kasi
Nagulat ako doon sa presyo ng gasolina kanina. Alam ko naman tataas pero nagulat lang ako sa tinaas niya. Imagine niyo kung ilang ano pa yun. Kung magtuloy-tuloy yan, baka mag 200 na. Ang sakit nun. Kahit pa 6 liters lang, masakit pa din yun kung 2 beses papakarga. Visit kasi yung gera na yan eh. Make love not war dapat eh.